Dumating si Maria Blanca sa kasalan ng pagkatunwirang impantrisa. Sinulubong ang tutugan ng kanyang pagdating. Sa araw ng kasal, ang lahat ng mga bisita ay nakaupo habang si Prinsesa Leonora ay naglalakad sa pasilyo. Nagsimulang magsalita ang arsobispo. Kung sino man ang tututol sa kasalang ito, magsalita na ngayon o magpakailanman manahimik ka. Pumasok si Maria Blanca, tumingin ang lahat sa kanya. Itigil ang kasal, sa akin ikakasal si Don Juan. Paano ginamit ni Maria Blanca ang kapangyarihan ng diamenteng singsing upang hindi sila maabutan ng hari? Pinagpatuloy nila ang pagsalaysay sa panahong bumalik sila sa kaharian ng Berbania. Ngunit wala pa ring maalala ang Negreto kaya patuloy itong pinaghampas ng Negreta. Nasasaktan si Don Juan ngunit binawiwala niya lang ito dahil si Prinsesa Leonora pa rin ang nasa puso niya. Nasasaktan si Don Juan ngunit dibalil niya lang ito dahil si Prinsesa Leonora pa rin ang nasa puso niya. O Leonora, aking mahal, aking paraluman. Iyak habang sumisigaw. Don Juan, hindi mo ba talaga ako naalala? Unti-unti na akong nawawala na pag-asa. Baka kailangan ko nang buksan itong presko upang matapos na lang itong lahat. Nagsimula ng dula-dulaan ang dalawang mag-asawa kung saan ginamit ang kanilang pangarap upang isalaysay ang mga pagsubok ni Don Juan. Ipinapakita sa dula ang utos ni Haring Salermo kay Don Juan tulad ng pagpapatatag at pagtibag ng bundok at pagtatanim ng trigo upang gawing tinapay. Kabilang din ang utos sa paglipat ng bundok sa harap ng palasyo at pagtatayo ng kastilyo sa gitna ng karagatan. Ang Negreta ay hinahampas ang kanyang asawang Negreto tuwing hindi nito naaalala ang mga pangyayari at si Don Juan ang nasasaktan tuwing ito'y nagkakamali. Loob ng prasko ni Doña Maria, ipinaalala ng mga ita kung paano ginamit ni Maria Blanca ang kapangyarihan ng diamenteng singsing upang hindi sila maabutan ng puhari. Pinagpatuloy nila ang pagsalaysay sa panahong bumalik sila sa kaharian ng Berbania. Ngunit wala pa ring maalala ang buong reino. Biglang dumapa si Don Juan at napasigaw siya noong bigla-biglang bumalik ang mga alaala sa kanya at agad siyang lumuhod sa harap ni Maria Blanca. Maria Blanca, patawad at nagawa ko iyon. Ipinapangako kong hindi na mauulit. Ikaw lamang ang pinakamahal ko. Noon din ay nalaman ni Don Fernando ang lahat ng totoong pangyayari. Nangunguluhan ang hari kung ano ngang narapat na gawin, lalo na kung kanino dapat ipagkasal si Don Juan. Humihigil ito ng tubong arbispispo ayon sa arbispispo, higit na may karapatan kay Don Juan si Don Leonora. Nagdadamdam si Maria Blanca at nagalit kaya binuksan ito ang prasko at ibinuhos ang lamang tubig dahilan kung bakit bumaha sa palasyo. Nakiusap si Don Juan kay Maria Blanca na pahintuin ang pagbaha at nangakong hindi na muli ito Nakiusap din siya sa kanyang ama at arbobispo na ipakasal ito kay Maria Blanca. Nagtapat si Don Juan kay Prinsesa Leonora na si Maria Blanca ang totoo niyang ibig at nakiusap na tanggapin ang pag-ibig na nilaan ni Don Pedro. Nang mga oras na iyon ay ninanais ni Don Juan na makasal sila ni Maria. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang